Welcome back to Ron M's TV. For today's video mga bebe, ipiplex ko sa inyo yung aming mga gala, yung biglaang gala ng aming amo. Actually mga bebe, yung video na to is super late upload na siya kasi last time kasi medyo tinatamad akong mag-edit. So, nilamon tayo ng panonood ng anime that time. So, yan, binigyan kami ng 1,000 yan ng aming satcho para sa aming pagkain. So, ang bait niya, diba? Siya na yung nagpagala, siya pa yung nagpapakain. So, yan, pagkatapos namin kumain is diretso na kami sa aming pupuntahan. Sabi niya, ito daw yung pinakamalaking castle sa Japan. So, keep on watching. Watch lang. So, yan, dati, pinapanood ko lang yung mga kastilyo sa mga movie, ganyan. Siyempre, ngayon na experience na natin dahil sa ating mabait na satcho. So, yan, lilipat tayo dyan. Iintayin muna natin. Siyempre, mag-green yung light. So, yan, ipapakita ko sa inyo yung labas ng pupunta nating castle. So, pag nakikita mo siya sa labas is parang mayroon lang siyang 5 palapag. Pero sa loob is mayroon siyang 7 na palapag. Kaya medyo mangangalay tayo sa paglalakad. Tingnan nyo yung view. Ang ganda, diba? Sabi ng amo namin is mag-line kami dyan kasi pipicturean niya kami. Sobrang tagal na talaga nitong video na to kasi yung 3 kadideploy lang na mga kasama naming sower isinundo pa namin sa my agency para isama dito sa pagala ng aming satcho. So, yan. May entrance fee din pala. So, yung nagbayad dito is yung aming boss din. So, yan. Siya, sagot niya lahat. Siya na yung driver. Siya pa yung magbabayad. At siya pa yung magpapakain. San ka pa? Sa Japan ka na lang talaga, diba? Ang gagawin mo na lang is magbibihis ka na lang yun. Tapos, gugora na kayo. So, yung place pala nito is medyo malayo sa amin. So, mga 2 hours yung biyahe. So, yun, diba? Ang tagal niyang mag-drive para lang makarating kami dito. So, yung name ng ating pupuntang castle is Emeji Castle. Kung sakaling makapasyal kayo dito, yandan nyo na ang mahabang akyatan at maabang lakaran. So, yung first stop natin is ito. Nakikita nyo siya para siyang yung mga napapanood natin sa mga drama, ganyan, diba? So, yan para siyang mayroong siyang isang balon doon. Medyo luma na siya. Tapos, ito pala yung apps na pwede mong gamitin pag gusto mong mapanood yung actual na video ng place. Hindi namin siya nagamit kasi hindi kami nakapag-download ng AR app. So, kung mapunta kayo dito, try nyo yung i-download yun para medyo makita nyo. So, yung mga pinapakita ko niyan is yung mga butas kung saan daw ano bang tawag doon? Pinapasok yung mga sandata nila para sa mga kalaban. So, yun yung sinabi ng aming amo. Yan, nakita nyo naman kasi kanina nag-i-explain siya. Tapos pala mga bebe, kailangan natin tanggalin yung ating mga sapatos pagpapasok na tayo sa castle. Magbibitbit tayo ng plastic. May libreng plastic naman doon para sa ating mga sapatos na bibitbitin. So, yan. Dito sa palapag na to, medyo madilim tapos malamig din siya. Kaya dapat mayroon kang pangilaw na cellphone. So, pag dating mo naman dito sa next na palapag is medyo maliwanag na siya gawa ng mga bintana nasa gilid. Tapos ang makikita dito sa palapag na to is yung mga nakasulat na mga kanji. Siyempre hindi natin yan mabasa. So tingin-tingin lang tayo. Siguro ito yung mga historical na mga sinasabi nila about sa castle. Pero hindi nga natin maintindihan. Kaya tinignan na lang natin, binidyo na lang natin yung mga sulat na nakasulat dyan. So, yan, maraming hagdanan tayong makikita sa video na to kasi napakalaki nga ng castle na to at na-amaze talaga ako sa mga kahoy kasi mga malalaki yung mga kahoy. Parang hindi ko alam kung paano nila nagawa tong castle na to kasi sobrang kung titingnan mo siya, napakatibay niya. Tapos yung mga kahoy na ginamit is malalaki talaga sila. Tapos parang alam niyo naman gawan Japan, quality talaga siya. Tapos maganda talaga tong castle na to. Parang siya, yung pulido talaga yung paggagawa niya. So nakikita niyo naman sa video ko na ang gaganda talaga ng mga kahoy niya. Marami ding pumupunta dito kahit matatanda, bata. Maraming tourist, mayroon pang mga foreigner, mga ganyan na pumupunta dito kasi sikat daw yung castle na to. Ito yung pinakasikat na castle dito sa Japan, ang Emeji Castle, kasi pag tinitingnan mo siya sa labas is puti siya, white castle, ganun. So na-experience natin to sa
Japan lang. So marami akong na-experience dito sa Japan na hindi ko na-experience sa Pilipinas, kasi yung mga gala namin minsan is sagot ng boss namin, kasi syempre pag gumala ka na solo mo, medyo mahal din. At ito pa nga pala yung view sa labas ng castle. Pag tinignan mo siya sa may bintana, makikita mo yung view ng labas. Maganda rin siya. Tapos mayroon din silang isang place na ganito na kung saan pwede kang mag-pray. Yung mga Japanese kasi mayroon silang lugar na kung saan pwedeng mag-pray. At sa castle na to, mayroon din siyang place na para doon sa pag-pray. Hindi ko alam kung dati pa siya or ginawa na lang siya ngayon. Pero nakikita ko sila. At minsan tinatry ko din yun gawin kasi nag-pray din ako pag mayroon akong nakikitang mga ganun. So tinry ko din siya. So yan. Ito naman yung place na kung saan makikita mo yung mga lagayan ng mga sandata nila, yung mga barel, yung mga tawag doon, yung hinahagis na parang matulis, yun. Sibata yun, parang sibat yun. Dito mo siya makikita na nakahilera yung mga lagayan nila ng mga sandata nung araw. Pero mayroon din nakalagay na 2 piraso pa ng mga baril. So mayroon din silang parang theater dito na kung saan mapapanood mo yung itsura ng castle, yung story siguro dyan, kasi mga nakakanji na naman siya. So yun, di ko talaga siya mabasa. Pwede kang mag-stay dito para panoorin mo yung mga itsura ng castle na may mga ilaw-ilaw, ganyan. Pwede kang manood dito kung medyo napagod ka ng maglakad. Mag-stay ka muna dito para manood muna ng video nila. So yan. Tapos tinry ko din palang buhatin yung isang baril na nakalagay dyan. So medyo mabigat siya. Actually mabigat talaga siya para sa akin. So yan. Yun yung itsura ng castle dito. So yan, mayroon din tayong nakita dito na para siyang kahoy na paser na ganun. Siguro yun yung itsura ng mga kahoy na nagpatong-patong para magawa tong Imeji Castle. Tapos dito naman sa gawing palapag na to, mayroong mga parang precasya. Ito yung disenyo ng mga marka ng mga nagmamay-ari dati ng kastilyo. Sa kabuuan daw, may 6 na mga marka ang kastilyo ng Imeji. Kaya yan, siguro, pineserve nila para makita ng mga susunod na generation ang mga marka na nasa taas ng bubong ng Imeji Castle. So, keep on watching lang kayo mga bebe kasi marami pa tayong makikita dito sa loob ng Imeji Castle. Watch lang!
nagustuhan yung video na to, please like and subscribe. Thank you for watching. God bless.